Radyo Maria brings you LCSC on Air, mainstreaming Catholic lay evangelization. Sabay-sabay natin palawakin kung paano kilalanin si Kristo, isabuhay si Kristo, at ipamahagi si Kristo mula sa mga laiko para sa mga laiko. Let us all meet Christ, live Christ, and share Christ. Mga kalakbay, kamusta kayo? Hopefully, kayo ay nasa mabuting kalagayan as you are joining us sa ating episode for this day. Ang ating episode na ating pag-usapan sa araw na ito is yung Building a Church That Lasts. Yun. Yun ang title ng ating episode ngayon. Sa episode natin ngayon is we'll be going back about the essentials of living Christ and sharing Christ. In a world that is noisy and divided, the church needs clarity and focus. Yan. Importante itong pag-usapan natin na ito. And mga kalakbay, as we go along, I would like to ask you din itong tanong na to. Gusto kong iiwan sa inyo. And paki-comment siguro sa ating YouTube channel, sa ating uh, Facebook Live, itong sagot nyo or itong siguro kung gusto nyo pag nilay-nilayan. Ito yung tanong na gusto kong iiwan sa inyo. Are we as a church focusing on what truly matters? Or have we been distracted by so many things that we forget the heart of our mission? Yan. Magandang buhay sa inyong lahat mga kalakbay and welcome again to LCSC on Air. This is Brother Dennis Capulong, ang inyong host ulit. And sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin yung mga major aspects para maging malakas ulit ang ating simbahan. Ito pag-uusapan natin. Una-una yung re-evangelization, family renewal, the culture of life, and building the Church of the Poor. Ngayon, para tulungan tayo para pag-usapan ito at pagnilay-nilayan, meron tayong isang guest. Ayan. Ang guest natin ngayon, first time niya sa radyo ngayon eh. And we'll be joined by our uh, sister. Ayan. Ang pangalan niya si Sister Aiza Buensalido. Siya ay isang full-time missionary ng Live Christ, Share Christ Mission. Welcome to LCSC on Air, Sister Aiza. Hello po, welcome sa akin. Thank you sa pag-invite. Tama po, first time ko po dito sa LCLC on Air. First time ko po sa radyo as guest. Yan. Yes. Yeah, welcome dito and salamat for gracing our invitation, for accepting our invitation para sa episode na ito. Yan, kamusta? Kamusta ang buhay-buhay? Okay naman po. Busy kasi currently I am a full-time missionary for the Live Christ Share Christ assigned in media. So medyo busy tayo sa pagpo-promote ng making Jesus known sa social media at lahat pa ng mga materials na meron tayo for the mission. Mga kalakbay, bago tayo mag-upisa sa ating episode, we will start it with a prayer muna. Let us put ourselves in the presence of our Lord. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, as we begin our program today, we bring your presence with us. We ask for your peace, your grace, your mercy, and your perfect order into our daily tasks. We acknowledge your power over all that we will be doing, speaking, thinking, and will be deciding within these walls. We commit to use them responsibly in your honor. Give us a fresh supply of strength to do our daily tasks. May all the things that we do may bring you glory. Lord, when we are in doubt, please guide us. When we are weak, give us strength. When we are burned out, infuse us with the light of the Holy Spirit. May all the work that we do and the way we do it bring faith, joy, and a smile to all that we come in contact with every day.
Lord, we thank you for everything you've done, everything you are doing, and everything you are going to do. We thank you for the gifts you have blessed us with. In the name of Jesus, we pray with much love and thanksgiving. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. So, Sister Aiza, kanina meron kaming tinanong sa ating mga guests, sa ating mga taga-subaybay ng ating episode na ito, pag nilay-nilayan nila, sana pag nilay-nilayan mo rin, ako rin, and kung anong sagot mo, ano masasabi mo. Dito sa tanong na to, are we as a church focusing on what truly matters? Or have we been distracted by so many things that we forget the heart of our mission? Yan ang ating phone-in question ngayon. Alam mo, Brother Dennis, no? Maganda naman talaga yung mga ginagawa ng simbahan natin. Actually, proud akong maging Katoliko kasi sobrang daming activities sa simbahan. Maraming mga ginagawa para sa mga activities para sa kabataan, para sa kababaihan, even para sa mga kalalakihan, even para sa pamilya. Maraming mga ganong activities ngayon sa simbahan natin. And magaganda yun lahat kasi nagiging parte tayo ng paglaki at pag-activity sa mga simbahan. Pero minsan, yun nga, tinatanong ko kung yun ba talaga yung kaya lang natin gawin para sa simbahan? Or are we more of sana mas focus tayo dun sa heart of the mission? Kung ano ba yung heart of the mission? Yung pagpo-form ng puso, ng virtue, ng bawat tao sa simbahan, ng bawat Katoliko. Baka yun Yes. yung sana mas focus tayong gawin. Oo. Magaganda lahat pero mas may igaganda pa. Yes, oo, agree ako diyan eh. Ako rin eh, yung alam mo yon, yung marami tayong ginagawa para sa simbahan. And yung simbahan, marami rin siyang ginagawa. But then sana malaman din nating lahat kung ano yung mas importante. Kung yung pinapagawa ba yung garden ng simbahan o yung mag-evangelize sa mga nalalayo sa simbahan, mga ganon, 'di ba? Nangyayari 'yon, totoo 'yon. Oo. Reality 'yon. So, 'yun, 'di ba? Ang hirap. And ako sa tingin ko, maraming mga distractions ngayon na nangyayari sa ating kanya-kanyang mga parokya, to be honest, realistically speaking, na nakakalimutan natin kung ano ba talaga ang dapat gawin ng isang simbahan, 'di ba? Ngayon, as we continue this episode, ayan, meron akong tatanong sa iyo, 'di ba? Kasi madalas natin naririnig sa simbahan yung renewal. Narinig mo na ba 'yon, yung renewal? Yes, opo, Oo. narinig na po. Tagal na, ako rin, matagal ko na naririnig yan eh. Pero 'di ba, ang dami mga issues, ang dami mga challenges. Paano natin umpisaan 'yon? Paano natin umpisahan yung renewal? Gaya po ng nabanggit ko kanina, no, Kuya, Brother, marami naman talagang mga pwedeng gawin yung simbahan natin. At alam ko ngayon, marami na ring nagagawa. Magaganda to lahat. Pero siguro yung renewal na sinasabi, hindi siya yung panglabas na Mm. anyo. Mm. Tama naman na dapat pagandahin yung bawat structure ng simbahan. Tama naman na yung mga prosesyon ay dapat ganito kaayos, ganito kaganda, maraming bulaklak, maraming ganyan. Pero yung renewal, it starts not just on the outside, but of course, it starts on the inside. Kaya po Mm. ngayon, um, we recommend that we really have a renewal through Mm. these four major aspects. At Mm. yung four major aspects na po na yun, sana yun yung maging focus, core focus ng bawat Katoliko na maigawa sa lahat po ng mga activity natin sa simbahan. At ano-ano Mm. po yung apat na yon? Unang-una, sabi na nga natin, renewal. So dahil may renewal, merong re-evangelization. Mm. Pag-i-evangelize ulit, hindi lang ng mga hindi nakakakilala kay Kristo, kung hindi dun sa mga nakakakilala na, pero hindi
pa-practice or hindi Yes. ganap na Katoliko. Tama po, no? Yes. Pangalawa, yung family renewal. Yung renewal sa pamilya. Kasi kung na-renew ka bilang individual, dapat may suporta pag uwi mo sa bahay. Sana yung pamilya din natin renewed. Hindi tayo Yes. parang no one left behind. Yun ba yung Yes. saying na yun? Tama Oh, po, di ba? tama. Walang naiiwan sa bawat pamilya. Pangatlo po, after ng family renewal, dahil bilang naniniwala tayo na ang buhay ay regalo ng Panginoon at ito ay sagrado. Ang pangatlong sanang maging focus natin sa renewal ay ang culture of life. Yung Mhm. pagpapahalaga sa lahat ng buhay, sa bawat may buhay. Okay po. Mhm. At syempre, yung pang-apat sa aspeto ng core focus na meron sana tayo for our renewal ay yung work with the poor. Mhm. Yan. Yun po. Okay, importante din yan. Oo. Sige, ngayon pag-usapan nga natin. So gaya ng nasabi mo, Sister Aiza, meron tayong apat na aspects na ating pag-uusapan ngayon. Unang-una, pag-usapan natin yung re-evangelization. Revangelization, naririnig ko na rin yan eh. Ako rin, actually, sinasabi ko rin yan pag nagpe-present ako ng Live Christ, Share Christ mission eh. Why is this so crucial in our time today? Alam mo, brother, tama yan. So yung unang-unang aspect ay re-evangelization. Tama, evangelization, lagi na natin yung naririnig. Ano ba yung evangelization? We evangelize those who do not know the Lord. We let and make Jesus known to them. Pero yung re-evangelization, madalas yun yung kilala na ang Diyos, kilala si Kristo, pero kailangan pa ulit mas makilala siya. Bakit po? Bakit crucial siya sa time natin? Kasi lahat ng naniniwala tayo. This is based on the book of our founder in Live Christ, Share Christ, yung resource book ng Live Christ, Share Christ Mission. Naniniwala tayo na lahat ng problema sa mundo ay masosolve kapag ang solusyon ay yung work of evangelization or work of renewal of hearts. Bakit po? Mhm. Kasi yung mga krimen, marami pong krimen ngayon. Mhm. Kaliwat kanang balita sa telebisyon, sa radyo, dito sa radyo natin, sa telebisyon, kahit nga lang sa kapitbahay mo, dito sa social media, yung mga crimes na naririnig natin, hindi po yan masosolve until yung mga kriminal at yung gumagawa ng mga krimen ay tatalikod Mhm. sa mga kasamaang ginagawa nila. At Mhm. paano po yung tatalikuran? Kapag na-renew yung hearts nila. Paano Mhm. marirenew yung hearts nila? Kapag may nag-evangelize po sa kanila. Kapag Yes. may nag-re-evangelize. Ano pa po? Yung mga war, yung mga ano nga po yun, yung mga war, hindi lang ngayon, technically, may war sa Pilipinas when it comes to the corruption that we have, di ba? Mhm. War sa ibang bansa, yung hindi magkasundong bawat bansa na nadadamay, lalong-lalo na yung mga inosente. Mhm. Pero hindi po matitigil ang labanan o war na yun kung yung mga um, unless yung mga uhaw sa kapangyarihan ng mga tao, yung nagpasimula ng laban or ng war na yun, ay magkakaroon ng renewed hearts. Mhm. Yung tatalikod sila dun sa ano bang pinaglalaban. Itong pinaglalaban ba na to selfish gain or yung pinaglalaban ba nito para talaga sa ikabubuti ng lahat. Ayan. Ano pa Mhm. po? Yung polusyon. Idamay na po natin yung polusyon kasi hindi lang yun problema ng environment. Siyempre, kapag may malaking problema yung environment, problema din natin yung mga tao. Hindi Yes. tayo makakahinga ng maayos. Affected tayo. Affected tayo. Grabe na yung polusyon sa dito lang sa atin sa Maynila, sa NCR, sa Luzon, sa probinsya nagsisimula na rin ang polusyon. Hindi lang ang polusyon na may kasamang usok, pero even yung polusyon ng noise, ganyan. Kapag Mhm. po hindi na-renew yung mga taong dapat nag-aalaga sa environment, hindi masosolve yung problem of pollution. Tama po, no? And Mhm. marami pang iba. Katulad Mhm. ng mga problema na pilit
gustong ipatupad dito sa isang bansang katulad nating Pilipinas, na isang sagrado katolikong bansa, karamihan. Maraming mga problema katulad ng pilit na ipinapasok ng mga ideology of divorce, of abortion, ano pa po, cohabitation, same-sex relationship, yung end unions, yung mga euthanasia, pilit na pilit ipinapasok sa ating bansa. Pilit na pilit gustong ipasa na law, bill, pero hindi matatapos yun, hindi siya mariresolve kung yung mga taong pilit na gustong ipasok yun sa law natin at sa mga bill sa gobyerno natin, kung hindi sila maniniwala na tunay na mahalaga ang buhay, na Yes. regalo ito. At Oo nga. dahil po doon, kuya, brother, di ba? Parang it's time for us individuals to be changed. At para mangyari yun, para magkaroon tayo ng hindi 360 eh. Kasi pag 360, ikot ka lang eh. Mm. Diba? Paano ba? 180-degree turn. Yung Mm. tatalikod ka talaga. 180 o 180 degrees. Iiwanan mo yung selfish gain mo. Iiwanan mo at tatalikuran mo yung kasamaang ginagawa mo. Magkakaroon ka ng panibagong puso para sa kabutihan. Hindi mangyayari yun kung hindi mo ma-encounter ang Panginoon through the Yes. renewal and through the re-evangelization na Yes, tama. sana nangyayari at mangyayari sa ating simbahan. Tama po. Yes, amen. Amen to that. Oo nga. Kasi, yun nga, tama ka doon. Kailangan yung mga tayo mismo nasa simbahan na. Hindi naman porket nasa simbahan, alam mo lahat eh. Or naituturo eh. So, kailangan talaga mapaalalahanan ang ating simbahan and ang ating tayong lahat na mananampalataya na ito, yung re-evangelization, yung renewal. Ngayon, bilang isang ordinary parishioner, um, paano ba sila maging part dito sa re-evangelization in their own simple way? Yeah. Siguro umpisa na natin bilang ako ay isang full-time ng Live Christ Share Christ Mission. Meron Mm. tayong isang programa na tinatawag na LCS or Life in Christ Seminar. Yeah. Okay, So yes. itong Life in Christ Seminar na to ay masasabi natin na effective way of truly re-evangelizing the church, the Mm. people. Bakit? Kasi po dito sa Life in Christ Seminar na to, dito mas nagdi-deepen at mas nagkakaroon tayo ng malalim na relationship sa Panginoon at matanggap ng mga tao na nag-attend nitong Life in Christ Seminar, ma-accept na tunay na ang Panginoong Hesukristo ay ang Savior nating lahat, ang Messiah nating lahat. At dahil doon, dahil natanggap ng mga tao, lalong magkakaroon ng conversion of heart, lalong magkakaroon ng pagtalikod sa mga kasamaang ginagawa. And hopefully, itong programa na to, maraming individual sa simbahan, maraming mga organizations, pwedeng-pwedeng gawin itong programa na to. Ititrain lang natin sa Live Christ Share Christ, tapos pwedeng kahit sila na ang magsagawa nito sa bawat parokya, kasama ng mga parokyano, para hindi lang ang pagsisimba linggo-linggo ang magiging lesson or learning day ng mga tao sa parokya. Kung hindi, ito ring Life in Christ Seminar na tunay na kapag naka-undergo tayo nitong seminar na to, mas maiintindihan, mas mapapalapit, at mas matatanggap natin na kapag si Kristo nasa puso natin, magiging Mm. transformed tayo. At pag naging transformed na tayo sa Panginoon, marirealize natin na yung Holy Spirit kaya tayong i-empower para hindi na yung mga masasamang bagay yung ginagawa natin, kung Mm. hindi yung mas mabuti. Ikabubuti, hindi ko lang, hindi mo lang, kung hindi ng lahat ng tao para kay Kristo. Yun Yan, po. amen. Oo. Tsaka itong kagandahan nito, no? So, nabanggit mo kanina, ituturo natin to sa simbahan and Mm. ipapasa to sa kanila na sila na ang Yes. talagang gagawa. Yun ang Opo. maganda doon. Mm. Hindi yung parang tied up tayo na tayo Hindi. lang gagawa. Ipapasa Hindi. natin sa kanila, which is Yes. yun yung ideal, no? Para lahat pwedeng makagawa. Para Lahat. lahat. At hindi lang naman yun.
Baka sabihin kasi sobrang pinopromote lang natin. Well, obviously, pinopromote po talaga natin kasi LCSC on air tayo. Mm. Pero marami pa rin namang ibang mga programa ang simbahan. Mm. Ang point lang po natin, sana lahat ng parokyano, lahat ng tao sa simbahan, tayong mga simbahan mismo, mas maging active tayo sa evangelization. Yes, So hindi work of lang no, hindi evangelization. lang yung nagsisimbalan tayo linggo-linggo no. Iba pa, madagdagan pa natin, 'di ba? Opo. Kumbaga tumulong tayo sa trabaho ng simbahan. Yan, 'di Yes. ba? Siyempre, evangelization really starts with personal renewal. Siyempre sa atin nag-uumpisa 'yan. Yung renewal na 'yon and tayo mismo yung gumagawa na nito, itong kabutihan na to, at tayo mismo tumutulong. And tayo nagiging witness, mas mapapadali ang trabaho ng simbahan, 'di ba? Yun ang ano doon. Ayun, okay. So yung ano, susunod na aspeto naman natin, 'di ba? Mga kalakbay, ano ulit? Yung apat na 'yon, 'di ba? Paki-comment kung ano yung apat na 'yon. Una, renewal, 'di ba? Ay re-evangelization. Tapos ano yung susunod na tatlo? Pero isisirit ko na yung pangalawa. Okay, family yung family renewal. Yan. Ano naman yung family renewal? Let's talk about this. 'Di ba? Sa isa family, 'di ba? Si Saint John Paul II sabi niya, "The future of humanity passes by way of the family." What does this mean for mission today? Happy Feast Day po sa atin. Totoong-totoo, si St. John Paul II ay very on to the families. Bakit? Kasi sabi niya po, di ba, the future of humanity passes by the way of family. Ang ibig Mm. sabihin po, yung magandang kinabukasan ng humanity, ng mundo, ay nanggagaling at galing sa pamilya. Mm. Tama. Family renewal, yung pangalawa pong aspeto natin. So kung tama yung mga nasa comments, good job po. Mm. Ayan. Mm. Family renewal, kasi ano um, kung ako na individual, ikaw na individual ay na-evangelize. Kilala mo na si Kristo, may magandang relationship ka na kay Kristo. Pero kapag uwi mo sa bahay, ay iba ang nakikita mo. Para bagang wala si Kristo sa bahay nyo. Mm. Hindi siya nasusuportahan. Hindi siya lumalalim yung pagiging evangelize at pagiging renewed mo. Bakit? Kasi ngayon, yung kalaban natin, yung enemy natin, ang talagang laban ay ang pamilya. Mm. Bakit? Kasi dito nagsisimula ang lahat. Sa pamilya natin natututunang magmahal. Sa pamilya natin natututunang magpatawad. Sa pamilya natin natututunang maging mapag-alaga. Tama po, di ba, kuya? Yes, Sa tama. pamilya natin natututunang maging mapagbigay. Mm. Pero kung ang pamilya ay hindi marunong magmahal, kung ang pamilya ay hindi marunong mag-alaga, kung ang pamilya ay hindi marunong magpatawad, ano na lang ang kalalabasan ng isang taong katulad na nakakaranas ng gano'n? Mm. Nasisira. Nasisira yung buhay. Hindi Mm. marunong magpatawad. Hindi marunong magmahal. Kaya nadidistort po yung pagkatao niya. Kasi sa Oo. pamilya pa lang, sabog na. Tama, di ba, kuya? Yes, tama. Yun Sa, ay pam- natututunan niya eh. sa pamilya pa lang, sira na. Paano na ikaw? Kaya marami po ngayon, mahirap nang ipaintindi na mahal tayo ng Diyos. Yun lang naman po yung sinasabi natin sa bawat make Jesus known eh. Sa bawat pag-i-evangelize eh. Mahal ka ni Kristo, mahal ka ng Diyos. May pangako siya sa'yo. Pero ang hirap intindihin kung pagtingon mo sa harap, sa likod, sa kaliwa, sa kanan, pag uwi mo sa bahay, hindi mo ramdam yung pagmamahal ng Diyos. Mm. Kaya po, ngayon, challenge tayo na ah, yung pagre-renew ng bawat individual, maunang ma-renew, kasamang ma-renew, more than mauna, kasamang ma-renew ang pamilya. At kasama sa pamilya, ang pagre-renew, of course, ng marriages. Yan. Mm. Yung um, marriage ng babae at ng lalaki at ng pamilya. Kailangan maniwala tayo na sagrado ang kasal. Kailangan maniwala tayo na ang anak
ay manggagaling lamang sa kinasal na individual na babae at lalaki dahil galing ito sa kanilang love-giving at life-giving situations. Yes. Pagka nagkaroon po ng ganong idea, magta-transform hindi lang ang bawat individual, kung hindi ang buong pamilya. Di po ba? Tama Sabi yan. sa mundo, the family is the basic unit of society. Society. So, kung ang basic unit ng society ay ang pamilya, tama nga naman po na kasama sa renewal ay ang bawat pamilya, ang bawat mag-asawa, ang bawat magkakapatid, ang bawat miyembro ng pamilya. Mhm. Yeah. Kaya nga, tama yan. Dito sa ating LCSC mission, meron ba tayong mga formations na pwede natin ibigay tungkol sa family? Tungkol sa Yes. mga kabataan, mga ganun? Yes, Brother Dennis, Kuya Dennis, meron tayong tinatawag na Live Life Program or sa ating salita, Live Life Pillar. Itong Mhm. Live Life Pillar na to, ang pinopromote at ang advocacy nito ay ang marriage, ang family. Merong mga sessions kung saan na a-appreciate ng bawat participant yung gift na meron sila bilang isang parte ng isang pamilya. Meron din naman na exclusively para sa mga couples. So, para sa mga mag-asawa, para mas strengthen yung pagiging kasal nila. Pero meron din sa kahit hindi kasal, pero gustong maka-attend ng ganitong formation kasi nga naman, ang mas nangangailangan ng ganitong formation ay yung mga kailangang marinig to. Tama, di ba, Kuya? Yes, yes. Parang, so, huwag tayong matakot na makarinig ng ganitong klaseng information. At pwedeng-pwedeng i-invite ang Live Life Pillar, ang Live Life Program ng LCSC dahil hopefully ang programa natin dito ay tunay na makatulong para magkaroon ng renewal sa pamilya, renewal sa pag-aasawa. Okay yan. Tama-tama. Applicable yan sa mga mag-aasawa or ano, di ba? Or sa mga mag-asawa, syempre. Importante yan. And di ba meron tayong formation din sa mga youth? Yes, meron din po tayong formation sa mga youth. Yung formation natin sa youth, live life din, pero meron din live pure, ganyan. Kasi yung pag-appreciate ng humanity mo, ng sexuality mo bilang babae at bilang lalaki, parte yun ng pagre-renew as a family. Bakit? Kasi pagka babae, na-appreciate mo yung iyong pagkababae, alam mo na para ka sa caring role. At kapag lalaki, kabataan ka na lalaki, na-appreciate mo na ikaw ay para sa working role. At dahil doon, mas nagkakaroon yung komunidad ng simbahan ng strong pastors, meaning ng mga kalalakihan kung saan ang lalaki talaga, hindi naman sa hindi kaya ng babae. Hindi tayo ganon. Sinasabi lang natin na ang gawa ng Panginoon sa mga lalaki ay to work. At dahil to work, sila ang mas nagiging strong sa pamilya para mas maitaguyod ang pamilya kasama ng pag-aalaga ng kanilang asawang babae. Wala po Syempre. tayong dinedegrade dito. Wala po tayong binibigyan ng mababang task dito kung hindi pantay sila. At dahil pantay sila, ginagawa nila kanya-kanya ang kanilang mga role. At dahil doon, mas nare-renew yung pagkatao mo. Mas nare-renew yung role mo bilang mag-asawa. Nare-renew yung role mo sa pamilya. Dahil doon, Yun. nagiging mas mabuti at maayos ang pamilya para kay Kristo. Yun naman pala eh. So meron naman pala mga formations na pwede nating ibigay sa ating, na pwede nating i-share. Pwede natin ibahagi sa mga parokya, sa simbahan, di ba? So, di ba? So when the family is renewed, syempre, the church is renewed. Ganun ang effect nun. So the new evangelization truly begins at home dahil ang ating bahay, ito yung basic, dito nagsisimula. Yan. Mga kalakbay, magbabalik ang ating episode. Mag-break muna tayo at tuloy-tuloy natin pag-usapan mamaya yung susunod na dalawang aspeto
natin na pinag-uusapan. Magbabalik po ang programa LCSC on Air dito sa Radyo Maria, bringing Christ into your home. We rejoiced and celebrated. But it does not stop there. The mission must continue to move forward with greater intensity and passion. It's no time to stop and wait for things to happen. It's now time to be zealous. It's no time to be complacent and lukewarm. It's now time to engage more and go out there. It's time to tap even more unto the power and strength of God. It's time to abandon it all for the sake of the call. It's time to be trailblazers for the new evangelization. The evangelized need to be the evangelizers. The mission must be truly rapid and massive. We are losing Catholics by the day. We must make a stand and be part of the new evangelization. Mga kalakbay, welcome sa ating episode ulit. Sa mga ngayon lang ulit nakapag-join sa ating episode, ang ating pinag-uusapan ay Building a Church That Lasts. Yan. Meron tayong 4 na subtopics na pinag-uusapan. Yung kung saan dapat mag-focus ang ating simbahan. Ito yung kanina pag-usapan natin yung re-evangelization, tapos yung family renewal. Ngayon, yung susunod naman is yung defending the culture of life. Yan ang ating susunod na pag-uusapan. Ngayon, it is a very urgent call ito mga kalakbay in the culture of life. Kasi we live in a world that promotes what St. John Paul II called the culture of death. Culture of death, yan. Ulitin ko, culture of death. How can the church respond to this? Alam mo, Kuya, brother, tama yan, no? So yung culture of death, hindi lang death na namatay, kundi yung culture of death ay yung D-E, mali pa ng spelling, D-E-A-T-H. Para may acronym yan, no? Yes, opo. Yung D ay divorce. Yung, sige nga, sa mga nakakaalam, pwedeng i-comment sa chat, divorce, E, euthanasia, A, abortion, T, total population control, and H, homosexual acts. Ito po ang hindi naririnig sa bibig ng mga tao yung death o yung acronym na ito. Pero isa-isa, nangyayari at pinopromote ito ng kalaban. Pinopromote ito ng evil forces. Concentrate sila sa pagpopromote nito sa mga kabataan, sa bawat pamilya, sa bawat individual. Sa mga mag-asawang pagpopromote ng divorce. Na kapag ayaw mo na, mag-divorce na kayo. Dito lang sa Pilipinas, wala tayo niyan. At dasal natin na hindi tayo magkakaroon yan. Pero meron at merong sumusulong yan. Di po ba? Pero dasalin natin na hindi talaga maipasa ito. Pangalawa, yung euthanasia. Yung kapag tigil mo na lang yung buhay mo, wala na akong pag-asa, wala naman akong gagawin, wala na akong kwenta, okay na, mamamatay na lang ako, titigil ko na lang tong buhay na to. Buhay ko naman to, akin naman to. Tandaan natin, ang buhay natin ay galing sa Diyos. At kapag galing ito sa Diyos, ang Diyos lang ang pwedeng kumuha nito sa atin. Tama po? Amen. Sunod na po natin yung iba pang buhay katulad ng abortion. Buhay ng mga babies na pilit na iwinawaksi, sobrang Tagalog, pilit na gustong itigil ng dahil sa mga kung ano-anong dahilan. May mga pagkakataon na hindi maganda ang
naging cause kung bakit nagkaroon ng baby sa'yo, gawa ng ibang mga krimen, pero alalahanin nating lahat, from conception, everything is life. At lahat ng buhay, hindi man dahil o nanggaling sa magandang rason, lahat ng buhay ay maganda, mahalaga at regalo. Ano po yung letter T, total population control? Dahil feeling ng mga tao, sobrang dami ng tao sa mundo, itigil na lang. Huwag nang mag-anak ng 5. Huwag nang life-giving. 1 na lang, 2 na lang. Or yung mga pamilya ngayon, hindi na anak ang meron sila, na tao. Mm. Ang anak na meron ay mga animals, Oo. dogs, cats. Hindi na lang siya simpleng pet. Tinatawag na fur mom or fur dad sila. Ito yung Oo mga nga. walang mali. Kasi may mga alaga talaga tayong mga aso at inaalagaan natin sila at minamahal natin sila na para Yes. silang mga tunay na tao. Pero alalahanin natin na iba ang mga tao. Iba ang anak mo talaga. Sa ganito, Yes. bakit? Kasi lagi na lang sinasabi, ang hirap magpalaki ng anak. Hindi ko pa po alam yan. Wala pa po akong anak. Hirap, Pero hirap daw magpaaral ng aso. kasi yung aso, hindi mo naman na daw pag-aaralin, so okay na. Pero Mm. hindi gano'n ang buhay. Ang buhay ay ginawa ng Diyos para mag-asawa ang lalaki at babae at magkaroon, pag nag-asawa na sila, magkaroon ng fruitful na family life. Kasama naman doon yung mga pets natin. Pero huwag pigilan, huwag tanggihan kung meron at merong mabubuong bata at anak sa pamilya na meron tayo. Yan. At Yes. ang Oo. panghuli, homosexual acts. Hindi po masama ang homosexuality dahil ginawa tayo ng Diyos para magmahal. Meron nga lang mga um, pagmamahal na kahit sino. Kasi si Lord ay, sabi lagi to sa isang forum, God is love. Kapag God is love at tayo ay ginawa na kamukha at kawangis ng Diyos, masasabi din natin na tayo ay love. Pagmamahal din tayo kasi tayo ay kamukha ng Diyos eh. Kung yung Diyos ay pagmamahal, tayo rin ay pagmamahal. Kaya talaga naman na gusto nating magmahal ng magmahal. Tama po, di ba? Gusto Yes. rin natin mahalin tayo pabalik at walang sinasabi na kahit na ito lang ang pwede mong mahalin. Hindi, lahat pwede nating mahalin. Kaya nagkakaroon tayo ng desires. At yung word na desire, hindi po yun masama. Yun lang, yung desires na yun, kapag alam natin na hindi na siya yung nag-act na tayo ng mali dahil sa desire, yun na ang hindi tama. At yun po yung homosexual acts. Yung acts ang sinful. Pero ang tao, kung hindi naman ang homosexual, kung hindi naman siya gumagawa ng homosexual acts, hindi siya kasalanan. Hindi kasalanan maging homosexual. Lalo na at kung ikaw ay tunay na mabuti at mahal ang Diyos at ang pagkatao mo. Pero kapag nabahida na to ng acts, meaning nakikipagrelasyon na sa kapwa, walang problema kung in your heart meron kang desire, pero kung inaksyonan mo na to at nakipagrelasyon ka, nakipag-apid ka, yun na ang hindi tama. At Malinaw. itong, Malinaw yan. yes, itong debt na to, hindi tayo nare-renew. Nawawala yung kagandahan ng buhay sa atin. Kaya instead na ma-renew at ma-transform tayo ng culture of life at i-defend natin ang buhay, dahil dito sa debt na to, napapariwara tayo. Hindi tayo na-evangelize at hindi natin nakikita yung kagandahan ng buhay na meron tayo. Okay. So, syempre, dahil sa yan, again, meron tayong mga formations dyan. Sigurado, from the Live Life Pillar and the Live Pure Pillar, marami tayong pwedeng i-share na mga formations para dyan. And very applicable itong mga formation courses na ito.
And of course, again, willing natin ibigay at i-train ang mga nasa simbahan para tulungan tayo para bigyan ng formation ang mga mga parokyano. Yan ang importante diyan. At hindi Yan. lang po yun, Kuya. Individually, sana kapag may mga rally about life, sumalit din tayo. Mm. Hindi lang tayo against sa corruption. Yan, talagang magrarally tayo dyan. Pero Paramdam sana natin, kapag no? may mga, yan, pag may mga rally ng life, about sa life, yung talagang defend natin yung life, labas din tayo. Sama din tayo, i-voice out natin na ito ang tama, na Yes. hindi yung death, ganyan. At saka, syempre, kung hindi naman din tayo makalabas, wag naman nating pilitin, di ba? Ang pinaka, ano ba, ano yung tamang word? Effective, na maririnig tayo. Kahit hindi pa ng maraming tao, pero ng mga tao na nakakakilala sa iyo ay ang maging active sa pag-voice out ng pagde-defend ng life sa media. Lalong-lalo na sa social media. So kung galit ka na at tinatype mo sa status mo sa social media ang corruption, sana pagdating sa buhay, pagdating sa ayaw natin ng divorce, ayaw natin ng abortion, itinatype mo rin at ginagawa mong status. Diba? Para marinig ng mga tao na dinidefend natin ang buhay. Oo, lalo na ngayon sa social media, kung ano pa yung fake news, yun pa yung active na lumalabas ngayon. Yung wrong information, yun pa yung talagang lumalabas sa social media. Yung ang masaklap, yun pa ang pinaniniwalaan. Yes. Yun pa yung kinakalat ng mabilis. Yun na masaklap, 'di ba? So it's very clear, 'di ba, that proclaiming life, it's not about just about protest. It's about promoting God's design for every human person. So napakahalaga ito na pinopromote natin talaga. Itong yung ating pag-defend sa culture of life. Ayun. So mga kalakbay, nasa tatlo na yung ano natin. Ano yung pang-apat? Comment nyo sa ating chat box, sa comment section, yung tatlo na nauna. Ito yung pang-apat, building the church of the poor. Yan. Our last major aspect is building the church of the poor, di ba? So many Catholics are active in social action. Oo. But what makes Christian service different from the social actions na ito? Ano pagkakaiba? Alam mo, Kuya Dennis, Brother Dennis, no? Madami talaga tayong ginagawa sa simbahan ng mga social action projects. And naniniwala ako na dapat naman talagang binubusog natin yung mga kapatid natin na poor in the sense na walang makain, tinutulungan yung mga kapatid natin na walang matirhan, walang mga maayos na damit. Dapat po, tinutulungan din natin kung kulang ang pagkain pang pisikal, baka kulang din ang pagkain pang espiritual. So, madaling makapag-evangelize kung ang na-evangelize natin ay busog na sa tiyan, pero busog din sa puso at isip ng pagmamahal ng Diyos. Ang kaibahan po, kung yun ang tanong kanina, dun sa mga work with the poor natin sa simbahan, ang kaibahan kasi, hindi lang natin binubusog ng physical, yung mga tiyan natin ng mga pagkain. Hindi lang pag-asang may kakainin ako bukas. Kung hindi pag-asang meron akong magandang kinabukasan. Kasi pag encounter natin sa poor ay mayroong nangyayaring dasal, dun pa lang nakikilala na nila si Kristo. Ang pagmamahal na yun ay galing sa Diyos. At dahil dun, hindi lang ang tiyan ko ang mabubusog, hindi lang tiyan ng mga taong poor in the physical, material needs, but more especially in the spiritual needs that we all really need. Kasi meron akong naalala ko, sabi ng isa kong mentor before, the world needs Christ, they just don't know it. Sabi niya, the world needs Christ,
They just don't know it. Tamang-tama. Kailangan ng mga tao si Kristo. Pero hindi lang nila alam or hindi lang nila nare-recognize. At kung pagdating dito sa building the Church of the Poor, baka hindi nila kasi nare-recognize dahil kumakalam yung sikmura eh. Uunahin ko muna yung sikmura ko, di ba? Doon tayo papasok sa simbahan, di po ba? Tama. Busugin ng kalamnan, pero busugin din ng puso, isipan at spiritual ng dahil kay Kristo. Tama yan. Kasi actually, yung ibang mga simbahan din, ibang mga parish, yan din ang style nila talaga para makapag-evangelize. Inuuna nila sa feeding program, tapos, ayun, ginagawa nila yan, tama. Na meron silang, ayun, kumbaga kasi in reality ngayon, kapag wala kang ipapakain, walang pagkain, or walang pera, sorry for the word, pero yun ang reality. Walang mag-a-attend, 'di ba? Yung service team, yung nag-set up ng event, sila ang kakain nung or kung kwan, 'di ba? Ganun ang reality ngayon. So ano yun, mas maganda nga may supplement din sa physical, but then again, huwag kakalimutan yung spiritual at ibigay yung kung ano yung ipaalam kung ano talaga yung pagmamahal ng Diyos through that. Ayun, Maalala ko nga yun doon. Dati kasi kami nung nag-attend din kami, nagbibigay din kami ng mga feeding program na ganyan. Yun, binibigay din namin yun. Importante yun. Yung meron pakain, may pa-games, tapos meron din yung spiritual aspect. Talagang binibigay yun. Para, although sa mga ano yun sa mga far-flung areas yun. So, importante, merong pakain, minsan meron pang pa-bonus na package para talaga mag-a-attend sila. Para makikinig sila. Siya nga pala, syempre dito sa ating LCSC mission, meron tayo sigurado mga programa dyan tungkol sa ating building the Church of the Poor. Ano ba yung mga yon? Yan. Tama, Kuya. Itong programa natin na to, specifically, I Live Full, yung tinatawag. Or yung No One in Need movement, No One in Need mission. Yan. So, itong programa na to, ina-address yung mga tao na less for self, more for others, enough for all. Pero itong programa natin ito, so No One in Need, tama na meron tayong formations para sa mga naghihirap. Naghihirap hindi lang pang physical, kung hindi formations din para meron din sa mga nasa prison, meron din sa mga nasa very marginalized na lugar. Ayan. Tapos, L or livelihood. Yan. So, tinuturuan yung mga kapatid natin na hirap makahanap ng trabaho sa mga opisina o nasa mga kung saan man, tinuturuan na lang na magkaroon ng craft o yung mga skills para yun ang maging livelihood nila. Yan. Tapos ano pa? Education. Yan. About sa education, hindi lang nagkakaroon ng mga batang tinuturuan. So pag kumari may mga soup kitchen, meron ding mga lapis at papel para kay Juan, may proyekto tayo nun. So binibigyan sila yung mga kulang at hindi makabili ng mga gamit nila para sa eskwelahan, binibigyan at sinusuportahan natin sila. Tapos yung shelter, hindi lang naman nagtatayo ng shelter, pero yung restoration of every home. Hindi lang pang-physical na bahay, hindi lang yun, kung hindi yung every home, every families and every home. And of course, yung pinakamalaking project din ng No One in Need ay ang health. So, yung kakaroon tayo bawat taon ng maraming mga medical missions. At alam mo, Kuya Dennis, nakaranas ako ng medical mission dito sa No One in Need. Tunay, hindi lang gumagamot ng mga sakit kapag nandito sa medical mission ng No One in Need. Kung hindi lang sakit na pang-physical, hindi lang dahil meron akong lagnat, masakit yung ganyan ko, operahin sa ganyan, gumaling, kung hindi gumagamot din ng pang-spiritual na kalusugan. Bakit? Dahil sa lahat halos ng medical mission na meron tayo, inumpisahan ito ng misa. Misa para sa mga volunteers, pero
invited lahat ng mga nakalistang mga magpapagamot. Yan. Mga beneficiaries, no? Oo. Yes, yung mga beneficiaries ng MISA. Tapos, minsan nagpapamigay din tayo ng mga flyers. Sa flyer na to may mga dasal tungkol sa dasal para sa pagpapagamot at pagpapa-okay ng health nila. Merong dasal para sa Our Lady of Lourdes or sa iba't iba pang mga santo or sa iba't iba pang mga Mama Marys na nandun sa bawat parokya. Tapos, meron din naranasan ko na kung habang nakapila ka, kaysa nag-iintay ka lang, naiinip ka na ikaw na ba yung susunod na gagamutin. Merong mga nagsasalita din from one of us na nagkakaroon ng initial proclamation na ang pagpapagaling na meron ay hindi lamang itong mga volunteer doctors, kundi yung tunay na pagpapagaling ng Panginoon. At yun po yung kagandahan sa simbahan pagdating sa work with the poor or social work. Ulit-ulit po natin sasabihin, hindi lang sa pang-physical, yung lalong-lalo sa pang-spiritual. Galing. So madami rin pala, 'di ba? So at saka actually 'yun, tama ka diyan, ang saya-saya din sumama sa mga ganyan na mga activities. Kasi mare-realize mo rin how blessed you are na nakakatulong ka. Alam mo 'yun, yung meron nga akong dating sinasamahan nun na social action group, yung Black Pencil Project, ewan ko kung narinig mo 'yun. 'Yun naman, nagbibigay kami ng mga school supplies sa mga ano, sa mga peripheries, sa mga malalayo, mga tipong bundok talaga, or liblib, 'yun. Kasi kami may dahilan kami para pumunta do'n sa liblib na lugar na 'yun, landscape, naglilitrato kasi dati photographer ako. So 'yun, 'yun na lang dahilan namin para lumibot, para maglitrato. Pero sinasamahan namin ng gano'n, tapos yung ibang mga beneficiaries do'n, yung imagine mo isang lapis, puputulin nila sa kalahati agad-agad. Tapos sasabihin Kasi, nila para daw next school year meron sila ulit lapis, 'di ba? Gano'n kahirap, gano'n kumbaga mare-realize mo na ako may mga anak ako 'no, ah, do'n ko nare-realize na ang suwerte-suwerte ng mga anak ko, sila ano lang, hindi pa man nauubos yung lapis, nagpapabili lang, yung mga gano'n. Sila agad-agad puputulin na para magrereserba na ng next school year. Mga gano'n na agad yung ano nila, yung advance gano'n na sila advance mag-isip. Sustainability ng kanilang education, 'di ba? Yung mga gano'ng tipo. So do'n din nare-realize natin, lalong-lalo na kami, 'di ba? So bago kami pumunta do'n, sasakay muna kami ng ELF or ng dump truck, mga gano'n kahirap yung daan. Tapos yung mga beneficiaries nilalakad nila yon for how many hours para lang makapunta sa eskuwelahan. Yung mga gano'ng tipo, 'di ba? Ta's tayong may opportunity na makapag-join sa mga gano'n, nare-realize natin kung gaano kahirap and paano tayo blessed, gaano tayo kamahal ng Diyos na binibigyan tayo ng mga blessings na gano'n para maibahagi sa kanila and maipa-realize din sa atin ng Panginoon Diyos na kayo maswerte kayo kaya mag-share kayo ng blessings niyo. Parang gano'n niya sinasabi sa atin, 'di ba? So napakaganda mo 'yan. So again, 'di ba, when we bring both bread and the bread of life, that's the true Christian mission. 'Yan, 'di ba? So mga kalakbay, ulit tatanong ko sa inyo, ano yung apat na aspeto na napag-usapan natin? Comment niyo ulit diyan. Bigyan ko kayong ilang seconds. Pero ito yon, sige na nga, share it na nga. Ito yon, re-evangelization, family renewal, the culture of life, and building the church of the poor. Yan yung mga aspeto na dapat sana tayo as one true church, na ito yung fino-focus natin, na ginagawa natin sa simbahan. At para ma-evangelize, magkaroon ng renewal, lalong-lalo na sa mga nangangailangan na makilala ang Diyos, ma-remind ulit na merong Diyos na nagmamahal. Yan, 'di ba? So ang galing. Sana meron tayong na-inspire tayo sa ating pinag-usapan ngayong sa ating episode. And again, um
napaka-importante nitong apat na aspeto na to as we build a church that lasts. Kasi ito yung importante. Ito yung focus dapat natin. So, as we close this episode, meron akong isang huling final question. Meron akong isang huling final question sa inyo. Ngayon, ulit mga kalakbay, kayo, ano yung pwede niyong maibahagi sa ating simbahan? Ano yung part na pwede niyong gawin? Ano yung pwede nating ma-impart sa ating simbahan based dito sa apat na aspeto na napag-usapan natin? Yan. Maganda Uli, dyan. Yeah. yeah. Kaya yung challenge, no? Bigyan natin sila ng challenge, no? Yung mga listeners, viewers natin ngayon na talagang let's go back to the basics. Bago yung mga magagarbong proyekto para sa mga simbahan natin. Magaganda yung lahat. Very, very extravagant for our church, for the Lord. Pero bago lahat ng yun, tingnan natin yung mga gumagawa nun. Tayo mismo mga parokyano. Tayo mismo mga nagsisilbi sa simbahan. Let's go back to being fully renewed in Christ. Let's go back to strengthening our families. Let's go back to defending our life, defending the culture of life. And let's go back to truly serving the poor, not just with their physical needs, but most importantly, with spiritual needs. And yun po, sana talagang makapag-live Christ, share Christ tayong lahat. And magkaroon ng proclamation, renewal, re-evangelization sa ating mga simbahan. Yan, amen. Amen dyan. And mga kalakbay, salamat sa pagsubaybay at pagsama sa amin dito sa ating episode sa araw na ito. And bago tayo mag-end, kasi ang bilis ng oras, mag-iisang oras na tayo. Pasensya na, Sister Aiza, marami pa tayong gustong pag-usapan regarding this, but the time is very fast, sabi nga nila. Ayun, so bago tayo tapos sa ating episode, siguro paki-invite siguro or siguro lead muna tayo with the prayer, tapos bago tayo mag-close, mamaya invite natin sila mga kalakbay. Sige, mag-closing prayer na muna tayo. Pagdasal po natin ang lahat, pagdasal din po natin lahat ng nakikinig at nanonood sa ating episode ngayon. Let's put ourselves in the holy presence of the Lord, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord God, Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon ito na narinig ka namin sa pamamagitan ng episode na ito sa LCSC on Air. Salamat Lord for us at ginagawa mo kami na instrumento para mapalaganap ka sa mundo. Lord, in a very special way, we lift up to you the faith of every individual listening and watching this episode. And especially those who are not. We lift up to you their renewals. We lift up to you not just them but us also. Our renewal, our transformation more and more in you, O Lord. Lord, sana mas mag-focus kami sa dasal sa'yo. Mas mag-focus kami sa paniniwala at pagkakaroon ng matinding pananampalataya sa iyo at trust sa iyo at sa iyong sinalamin. Lord, with this, O Lord, sana mas maniwala din kami na kailangan namin pangalagaan ng pamilya. Magkaroon ng renewal sa pamilya. Magkaroon ng pagmamahal na totoo sa pamilya. Magkaroon ng tunay na rules pagdating sa mag-asawa at sa mga anak, O Lord. Lord, na yung pamilya, alagaan mo. Yung pamilya, mas strengthen mo. Mas bigyan mo po ng pagmamahal at ng providence and peace para po sa buhay nila. Lord, in a very special way as well, pangalagaan mo rin po ang buhay. Ipaintindi mo sa amin na tunay na ang buhay ay regalo mo at dahil regalo mo ito at mahalaga ito at sagrado ito, kami bilang binigyan mo ng pagkakataon para pangalagaan ito ay i-defend talaga namin ang buhay. Maging tagapag-defend kami ng mga
buhay na nasasayang, ng buhay na napapariwara. And also in a very special way, O Lord, may you be with us as we serve the poor not just in material things, physical things, but most especially those who are spiritually poor, O Lord. Lord, all of us, in one way or another, are spiritually poor. May you always be with us and make us recognize you in everything and every people we encounter. Nawa po, hindi lang yung providence mo sa pangkatawan namin ang fulfill, kung hindi yung spiritual namin pagmamahal, pananampalataya, at pagsisilbi at pagsusumamo sa iyo. Lord, sa lahat ng ito, gabayan mo kami, always be with us as we do this work of new evangelization with all our programs, with all of our lives. Be with us, protect us, and always keep us in your loving embrace. Amen. Mother Mary, hold our hands, protect us even more, and guide us more especially to your Son, Jesus Christ. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. With the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ayan, mga kalakbay. So, salamat ulit sa pagsubaybay sa ating programa. Thank you. Yan. Siguro paki-invite sila sa Yes. ating mga social media pages and anything. At saka kung ano man, meron ba tayong mga ganap ngayon, mga incoming na mga ganap sa LCSC? Yes po. If ever, kung gusto nyo magkaroon ng mga ganitong klaseng mga merchandise, mga libro, mga iba pang mga merchandise, meron yung suot namin ngayon from the Signs and Wonder Shop. I-promote ko na rin po, signsandwondershop.com. Punta lang po kayo sa website nila or mag-message kayo sa lahat ng Facebook pages ng Live Christ, Share Christ, ng Live Life, ng Live Pure, Live the Word, Live the Faith, at Live Full, knowing in programs and pillars ng LCSC. Nakabili po kayo ng mga merchandise na ito. Bukod doon, pwede mo kami i-message sa mga tanong or kung gusto nyo mag-collaborate or mag-partner sa amin pagdating sa mission na ito, yung mga naikwento natin kanina, di ba? Kung gusto nyo invite kami sa schools, sa parokya, o sa kung anong institution ninyo, i-message na lang po kami doon. And also, because this work is a mission, if you would want to be part of the mission and meron kayong extra, you would want to donate to us to further the mission of new evangelization through the Live Christ, Share Christ, pwede din po kayong mag-donate. And ngayon pa lang po, maraming salamat na sa pakikinig. Maraming salamat sa pagsuporta. Ang isa lang po request ko, ipagdasal niyo po ang mission na ito ng Live Christ, Share Christ. Amen. Salamat mga kalakbay, and salamat Sister Isa for accepting the invitation para maging guest at para mapag-usapan natin dito sa ating apat na aspeto na ating importanteng malaman at maigawa sa ating simbahan. And mga kalakbay, muli next week ay next episode pala ang ating pag-uusapan, yung siguro mga pillars naman ng LCSC. Ano itong mga to and paano natin ma-apply sa ating simbahan, sa ating mundong ginagalawan, kumbaga. And muli, LCSC on Air, ito ay inyong maririnig dito sa Radyo Maria every second and fourth Saturday, 8 p.m. to 9 p.m. Yan. Ulit salamat po and mabuhay po. Magandang buhay sa ating lahat.
'cause you never change.